Hello and welcome po muli sa ating tutorial. Kung paano gumawa ng plano gamit ang AutoCAD or tutorial kung paano gumamit ng AutoCAD 2D. Okay, so tuloy po natin yung discussion natin. Last time, ang ginawa natin roof plan and itong draft ng ating doors and windows. So hindi pa siya totally scheduled. So draft pa lang siya. Okay, so next natin gagawin ay elevation. So, itong mga elevation, front, right, left, and then rear. Pati yung mga section later on kung kaya ng oras. Okay? So, start tayo. So, pag gagawa ako niyan, ang gagawin ko, ito, ikakopy ko muna to. Yan. Copy ko yan. And then, ito, gagawin kong block o group. Group na lang. Group. And then, gagawa ako ng construction line. So, Command XL V for vertical. So, yan. Lagay ko lang yan sa gilid or kung gusto nyo dito sa may grid line 1. Pero okay na yan. Then ito ipapatong ko dito sa taas. Okay. So, ayan. Meron na. Kumbaga naka-align yung ground floor sa second floor. Ganyan. Then kung gusto natin i-double check, grid line 3. Lagay tayo dito sa grid line 3. Gawa tayo ng construction line. So, dapat saktong-sakto yan. Okay. So, saktong-sakto naman. Okay. So, tuloy natin. Pag gagawa ako niyan, o tayo, dapat alam nyo na ito. Punta natin yung front elevation niya. So, dapat meron na kayong idea kung ano yung difference ng finished grade line to ground floor line or kung hindi finished grade line, natural grade line. Okay, so dapat alam nyo na yan. So, kung tatanungin nyo ako ano yung most likely basis ng mga ganyan, I think nabanggit ko to last tutorial na naka-base to kadalasan sa daan. So, kung ano yung elevation ng daan, dun yung reference ng ground floor line. Okay, so not necessarily finished grade line. Okay, so most of the time sa daan talaga yan. Kasi nga, naka-design yung daan sa mga baha-baha, ganun, di ba? So, yun yung reference natin. So, ayaw natin na nababaha yung ating bahay. Okay? So, anyway, so ikakopy lang naman natin itong itong nagawa na natin previously. So, for the purpose of tutorial, gagayahin lang natin to. Okay? So, 300 yan and then 300 no? Galing sa labas papunta ng second ground floor and then ground floor to second 3.2 and then 3 meters naman to from second floor to top of roof beam. So, ito yung 3 meters na yan. 3,000 millimeters. Okay, so, tuloy natin. So, ito ang gagawin natin. Unahin natin itong front elevation. So, i-AutoCAD natin yan. Okay? So, ang una nating gagawin or next nating gagawin dyan. So, after natin yan, ang gagawin ko dyan, gagawa ulit ako ng itong mga nakikita dito sa front. Yan. Saan yung front natin yan? Yung mga kanto-kanto na yan, yan ang gagawa natin ng construction line or vertical line. Okay, so yung construction line kasi, parang infinite line yan. So, for example, yan, H yan. Sobrang haba niyan, infinite yan. So, hindi rin siya necessarily or vertical or horizontal lang. Pwede mo rin siyang ayan, kahit anong haba yan, or anong angle. Okay? So, yun. So, gawa ulit ako ng construction line. Ito. Yan, kasi sa front. Yan. Yan. So, yung tatlo na yan. And then, gawa ako ng line. So, itong line na to, i-assume natin, or ito na mismo yung finish grade line natin. Okay, ito. Yan, finish grade line natin. Okay? So, after finish grade line, gawa muna ako ng ayan. Yan, ito, buburahin ko na to. Trim. Okay? And then, offset ko ng 300. And then, offset ako ng 3.2. 3,200. Then, offset ako ng 3 meters. Okay? So, yan. Pwede ko nang burahin ito. Okay? So, meron na tayong rough or draft ng ating front elevation. Pero, syempre, marami pang kulang dito. Dito, by the way, dito sa ating front elevation, hindi halata yung mga poste. Ito. Yan, mapansin nyo dito, wala dyan yung poste, hindi masyadong halata. Parang wall lang siya. Kasi nga, naka-flush yung ating wall.
Yun yung design natin, di ba? Naka-flash. Ngayon, kung hindi yan naka-flash, for example, yan, group ko lang to. Halimbawa, murahin ko lang yun, Control Z na lang natin mamaya. Then, halimbawa, sample lang, Kung halimbawa ganyan, nakagitna yung wall natin sa poste, meron ka dapat ganyan. So, dapat nakikita yung ganito. Okay? Pero since naka-flash naman, so wala na dapat yan. Control Z ko lang. Okay? Control Z ulit. Ayan, naka-group na siya. Pero ito, syempre, wala naman kasing wall dito sa harapan. So, ito, kagaya nito. So, makikita yung line na yan. Okay? So, next natin dyan. So, ito, imaginary line lang muna yan. Ang next na natin ay ito medyo mahirap to. Itong sa bubong. Sorry, i-copy ko lang muna to pala. Hindi ko pala na-copy to. I-copy din natin to. CO. And then, group. Then, construction line ulit ako. Dito naman sa 2. Try ko dito sa 2. Then, ito, i-copy ko siya. Or, i-move ko. 2. Okay? So, yan na yung bubong. Ngayon, yung bubong kasi natin, kung tingnan natin yung front elevation, pag ganyan, di ba? Yan. Ganun. And then, ito, kung tingnan natin yung ating perspective, ganyan siya. Okay, so dapat, alam nyo yung, kahit papaano, dapat alam nyo yung detail nitong bubong. So, hindi pwedeng ganyan lang basta-basta natin i-drawing. Okay, so medyo complicated yan. So, kung titingnan natin sa ating structural plan, hanapin ko lang yung detail niya. Ito siya. Yan. So, yan. Dapat alam natin to. Okay? Kasi, pansinin nyo Tingnan, yan. Pansinin nyo. Ito yung top of roof beam. Yan Top of roof beam kasi yan Okay? So, yung truss natin o rafter natin nagpababa. So, hindi necessarily, kung titingnan natin dito sa ating front elevation, for example, ito yung ating roof beam, 300 yan. So, ang offset kasi natin dito is 1,000 meters. 1,000 millimeter. So, ito siya. Yan, 1,000 yan. Yan. Yun yung dulo ng rafter natin. Yan. Ito, gawan ko lang ng section para mas ma-imagine niyo. Tool, section, plane. Yan. So, gawa natin para mas ma-imagine niyo. Lapit natin dun sa may sa may rafter. Ito kasi yung rafter natin Yan. So, kung makikita ninyo, ganyan. So, ito yung 1 meter galing dyan sa dulo ng rafter na yan. Ito, papunta dito, 1 meter yan. Ayun, mapansin nyo sa baba. 1 meter yan. Okay? So, ganyan ang section niya. Kumbaga, open ko lang yung structural. Mas maganda. Open ko yung structural. Saglit lang. Okay, so yun. I hope na na-imagine nyo yung bubong natin Okay. Open ulit natin to. Open ko lang. Wait lang. Roof only yan. So yan, para ma-imagine nyo. Struck as a whole. Wait lang. Try ko. Try ko ipakita ito. Ang ganyan. Tanggalin natin yung ceiling. So, ganyan ang itsura niyan, Ganyan ang itsura ng ating bubong. Okay? Pwede rin kasi na, control Z ko lang Pwede rin kasi natin gawin tong nakaangat lang. Nakaganyan siya. Yan. Teka, angat natin na buo. Angat natin siya na buo yan. Pwede kasing ganyan yan. Okay, so i-open ko lang ulit. Open ko lang ulit para ma-imagine yung mabuti. Ayan. Yan. So, kumbaga, mas mababa siya. Balikan natin to. Ayun, mas mababa to kaysa dun. Pwede rin, kung titingnan natin yung ating, wait lang, hanapin ko lang yung Ayan. So, page 22. Ang katabi lang pala nito. Ayan. So, kung mapapansin natin, ganito siya. Ayan. So, ganyan yung ating rafter. Pwede rin kasi na ganito ang mangyari dyan
Okay, so ito pakita ko lang ha. Ito, kunin ko na to, dito ko na gagawin sa AutoCAD, sa nagawa na natin para mas ma-imagine natin, para mas mabilis. Ito, tanggalin ko lang muna to. Yan. Teka, i-close, hide ko na nga lang. Hide ko yung ating truss, then wall line. Yan, then burahin ko na to. Then, balik ko. I-unlock ko. Yan. Pwede rin kasi na ganito ang design nyo ng truss. Ganito. Ito, construction line ako dyan. Yan. Ito, makaangat yan. Pwede rin kasi na ganito siya. Yan. Kung ano yung ilalim ng roof beam o yung ibabaw ng roof beam, siya yung ilalim ng ating rafter. Pwede yung ganyan. So, ang possible na kumbaga roof framing mo dyan, hindi na siya rafter. Gagawa ka na lang dyan ng truss. Kapag kaganyan, ang gagawin ko, kung akong structural engineer niya, gagawa na lang ako ng parang ganito. Gagawa na lang ako ng gantong truss. Okay? So, yan. And then, ito, burahin ko na ito. Ganito. Okay? Then, offset ako ng 1 meter. Pwedeng ganyan. Yan. Pwedeng ganito na yung truss mo. Okay? Pakita ko lang muna ito para at least ma-explain ko lang din sa inyo. Para may idea din kayo kung paano mag-design. Okay? So, pwedeng ganito. Yan. Yan. Then, tuloy-tuloy na yan. Burahin natin yan. Then, yan. Kabilang. Ganyan na yung truss nyo. O kaya naman, kung hindi ganyan, pwede rin na ganito yung truss nyo. So, ito, gawa ko ng 600 dyan. Pag ganyan. And then, sagad na yan ng ganyan. Okay? So, ang mangyari na, ito, wala na to. Yan. Ganyan na yan. Okay? And then, offset mo na lang dyan. Yan. Truss na yan. So, pag ganyan na yan. Okay? So, yun yung mga option nyo. So, dapat, bago kayo gumawa, kung sino man yung designer, dapat alam nyo na yung roof framing ninyo. Para, pagdating dito sa ating front elevation, alam nyo yung gagawin nyo. Tama ba? Okay? So, balik tayo dito. Since meron na tayong roof framing, which is ito nga. So, ito yung susundin natin. Okay? Pero, dapat alam din natin yung slope niya. Siyempre, yan, pa-height. May paganyan kasi yan, di ba? So, yan, susundin lang natin yan. So, pag gagawa ako, ganito na lang. Ito kasing angle na yan. Ito. Ito, punta natin yan. Sorry, ito. Yan. So, meron kasing standard dyan. Okay? So, yung standard, ang tawag dito, angle niya, ito, yan. From the horizontal is 30 degrees. Okay? So, ito. Sukatin natin ito. Yan. So, gawa tayo dito ng line. Ito ay 30 degrees. So, kung susukatin natin yan. Yan. So, 30 degrees yan. Okay? So, gawin natin. Balik tayo dito. Gawa ako ng line. Then, rotate ko 30 degrees. 30. Okay? So, sa rotate dito sa AutoCAD, always pa ganyan siya. Counterclockwise. Okay? Kaya mapansin nyo, ito siya 30 degrees. Okay? Ngayon, kapag gusto naman natin, halimbawa ito, 30 degrees from here, papunta naman dyan. So, i-negative nyo lang. RO, dyan, then negative 30. Ayan. So, ito na siya. Ayan. Okay? So, pag positive, yan, counterclockwise. Okay? So, yan, burahin ko na to. Then, ito, dadalhin ko lang siya dito sa dulo. Yan. And then, offset ko siya. And then, yung gamit kasi natin na rafter dito, ito, yan, nakalagay naman dyan, is 2x6 na channel bar. Okay? So, kung tingnan natin yung perspective, ganito yung itsura ng channel bar. Yan. Yan. Ganyan. So, parang purlin siya, pero ito kasi BI siya, black iron, at saka mas makapal to. Ang pinakamakapal na purlins natin, si purlins is, I think, around 2mm lang. Ito, 6mm to. Okay? So, talagang ano siya, matibay, pang structural talaga siya. Ito, channel bar, kumbaga parang ano siya,
angle bar na pinagtabi. Okay? So, yan yun. Yan yung channel bar. Yan yung gagamitin natin na rafter. Okay, double check recording. Yan. So, after that, makagawa na tayo ng angle natin. Offset ko siya ng 150 kasi 2x6, di ba? Okay? So, yan. After that, burahin ko na to. Ganyan, ganyan. And then, ito, mapansin nyo dito, balikan natin to. Ito, meron siyang tinatawag na C3. Okay? Yan, wag muna nating pansinin yan kasi sa structural yan. Dito naman sa front elevation, hindi naman siya visible eh. Di ba? So, kung balikan natin yung front elevation natin. Yan. So, hindi naman siya visible. Okay? So, yan. Sige, tuloy lang natin. After that, mag-offset ako ng wait lang, offset ako dito ng 100. Okay, kasi ito yung purlins eh. Yung purlins natin. So, balikan natin yung detail niya. So, itong purlins, sana yung detail ng purlins natin? Purlins, where are you purlins? Ayan. Yan, so 2x4 or 50 by 100 mm. Okay, so yun yung ano. Kumbaga ito yan. Tingnan natin. Para mas ma-imagine nyo. Ito po yan. So, ito siya. Aligned siya. Ayan. Okay, so MA natin kasi yung scale niya. So, 100 mm. Okay? And then, after ng 100 mm, i-offset natin ito. Yan. Which is, ang ina-assume ko dito is 25 mm. Yung groove ng mismong roofing sheet natin. Okay, so ito na-offset na natin 100 and then offset ulit ako ng 25. Okay, so ito yung pinakakailangan natin. Yan. Burahin ko na to. Ito mamaya na muna pala yan. And then ito buburahin ko na to. Then mamaya EMI na lang natin yan dyan. Mirror na lang natin. So, halos okay na yan. Next na natin dito ay balikan natin itong perspective. Itong detail niya. Yan. So, dapat meron na tayong profile ng ating gutter. So, yan. So, yan. Para madali siguro, kopyahin ko na lang yan. Ito, kopyahin ko na lang itong gutter natin. So, Control C. Para madali. So, yan. And then, anong scale ba niyan? 1:10. So, 1:10 ba talaga ito? Double check ko lang. 1:10. So, ito, scale down ko ng 0.1. Okay, so, yan, naka-ano pa siya. Parang naisama ko yung thickness dyan, pero pwede natin isa, ganyan na lang yan. Yeah. Ang lalag. Ctrl Z, then, extend ko na lang. Okay, so, pwedeng ganyan na. After nyan, sa dulo kasi nitong rafter na to, pansinin nyo yung detail nito, yan. Meron tayong tinatawag na fascia. Yan. Yung fascia natin is ito. Yan. Yung gilid natin yan. Mapansin nyo sa mga bahay, may mga fascia na nilalagay yan. So, parang ano siya, parang perimeter edging ng ating bubong. Yan. Yan. So, ang ginamit ko dito, FICEM board siya, fiber cement board. Ito siya, kung tingnan natin yung detail. Ito, yan o, yung sa ilalim yan. Saan yung FICEM board? Ba't wala dito? Ayun, nakalagay yan. Fascia board. Fiber cement fascia board. Yan, FICEM board yan. So, 12 inches. Yan, 12 inches by 1/2 yung kapal niya. Okay, so maraming design ng mga fascia natin. So, pwedeng, ang usual na ginagamit na ngayon, actually, purlins na siya. Okay, so, pwedeng dalawang purlins na 2x6, pagdugtungin mo yung 2x6. So, pwede yun ganun. Okay, which is mas maganda nga yun eh, compare dito sa ginawa ko. Okay, so anyway, for the purpose of tutorial lang naman to. So, tuloy natin. So, balikan natin yung perspective. So, ganito siya. Yan. I hope na imagine nyo na siya. So, ito. Yan. Sa dulo kasi nito. Yan. Sa dulo nito. Yan. Diyan na nakalagay yung ating
angle bar. So, yung fascia cover kasi natin, supported by angle bar. 1 inch to eh. So, ganyan na siya. Nakasagad na siya ng ganyan. Okay, so, yeah. Okay, ganyan siya. So, ang next na gagawin natin dyan, gawa muna ako ng, saan ba yun? Yan, kopyahin natin ito. So, ito ang elevation. Double check ko lang, ano. Yan, sa ilalim. So, ganito siya. So, gawa ako 250. Bakit pala 250 ito? Okay, nakasagad siya. 250. Wait lang 250. At may distance to eh. 250, so, yeah. 250 by 25. Ang ganyan siya. So, yan. Yan yung ating lalag na naman ng AutoCAD. Okay, so yan. Then, ibababa ko lang siya ng, ilan ba yung binaba dito? Kopyahin na lang natin. Ilan ba to? Sorry. Ganyan. 59, so approximately 60. Pero dapat ito ang reference natin. So, yung ilalim niya, ganito siya. So, 60. Okay, so yan. 60 na lang siya. So, baba natin siya ng 60. Okay. So, after that, ito, ilagay na natin siya dito. Yan. So, ganyan siya. So, dapat mas mataas to ng ganyan. Kasi yung yero natin yan, dyan yan babagsak, di ba? So, dapat sasaktuhin dyan. So, parang ganito. Yan. Okay? So, sa front elevation, hindi naman makikita yung loob eh. So, kaya hindi ko siya binubuo. Yan. Pinapakita ko lang sa inyo para alam nyo yung buong detail niya. Hindi yung basta drawing lang tayo. So, yan. So, gayahin na natin yan. Tuloy na natin ito. So, kung itutuloy ko yan, buburahin ko na ito. Yan, hindi yan makikita kasi. So, and then ito, kanina. And then, ito, i-mirror ko lang to. I-mirror ko lang yan ganyan. Yan, and then, magko-construction line ako na, dapat pala binura ko na to. Yan, burahin ko na yan. Mamaya burahin din natin yung iba. Okay? Mag-construction line ako, ganyan, horizontal. Refresh ko na. Dapat wala na yan. Ayun, mas maganda. Wala na yun. Ito naman ay mirror ko. Okay? So, dito kasi, kanina, kinonsider, nung dinrawing ko to, meron siyang parang ganyan, kinonsider ko yung kapal. Medyo nagluloko yung ating AutoCAD. So, pinura ko na lang. So, yan. Mag-construction line ulit ako dyan. Then, ganyan. Yan. Kunin ko yung mga kanto na yan. 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 Okay? And then, ito pala. Pati din to. Okay? So, after that, buburahin ko to kasi hindi yan makikita. Buburahin ko din tong mga to. Yung vertical na yan. Hindi yan makikita. Burahin ko na yan. After that, ito, buburahin din natin yan. I think, tama. Burahin natin yan. Then, burahin din natin ito. Trim natin yan. Then ito, then delete. Then ito din trim. Then trim, delete. Okay, so meron ka na. Ang kulang mo na lang ay yung ridge roll. Yung ridge roll na ginagamit natin, kopyahin, check lang natin kung ano yung offset. Kalimutan ko yung yung ginamit kong offset dito eh. So, I think 200 to 150. 150 siya. Okay, so offset ulit tayo ng 150. Offset ng 150. Yan. 150 para sa ating ridge roll. Then ito, may sumobra, bura. Trim, and then bura. Ito, mamaya na natin siya i-EMA. Okay, so after that, hatch. Then, MA na lang natin ito. Ito hindi yan.
Okay? So, kapag kasi ito ay MA natin, mali yung direction ng bubong. Ganyan. So, dapat ito, MA natin siya. Okay, so meron ka ng bubong. So, madali na lang yung susunod. Okay, so after that, ito i-MA ko na lang. Roofing sheet. Ito, i-roofing sheet ko na lang to i-roof. Yan, kahit naka-gutter yan. Kung gusto nyo may separate na layer dyan, mas maganda. Okay? So, ito lang, bakit dalawa to? I-double check natin. So, dapat ito siya. Yan. Yan lang dapat ang meron. So, dapat wala na to. Okay? So, after that, ito munang harapan. Kasi yung harap natin, may cantilever tayo dyan. May overhang. Burahin ko lang yun. Yan, yan. So, dapat makita ito. Yan. Yan. So, pag tiningnan mo dito, ganyan dapat itsura niya. Or kung puntahan natin yung mismong front elevation, ganyan siya. So, dapat meron to. So, in short, dapat alam nyo yung height ng beam. Okay? Or depth ng beam. Okay? So, para ma-double check natin yung beam na yan, punta natin yung plano. Second floor beam, ito. So, B3. So, tignan natin yung detail ng B3. B3, yan, 350 yung lalim niya. Okay? So, 350 from what? Double check natin. So, 350, I think, bumaba pa ako dito eh. Dito sa ating okay, so ito ating kasing terrace, mas mababa siya dito. Okay, so hindi ko na-indicate dito yung difference niya eh. Pero difference niyan is 2 inches. Okay, 2 inches or 50 millimeters. In short, ito, yung finish dito sa baba, sa taas, kakosana, mas mababa dun sa loob. Eh, yung loob natin, ito yan eh. Yung 3.2 na yan sa taas. So, kaya ang gagawin natin, di ba ito yung 3.2? Yan. 3.2. So, bababa muna ako ng 50. Ito na yung flooring dito sa labas sa terrace. Okay? And then, after that, 350. Okay? So, yan na yan. Okay? Ngayon, baka may magtanong sa inyo, engineer, hindi mo ata na-consider yung sa tiles, yung topping ng tiles. Okay, so hindi na muna natin i-consider yan. Kumbaga, yan na yung pinaka-finish niya. Kung ano yung ibabaw ng ating beam, assume natin yun na yung pinaka-finish floor line niya. Okay? So, yun, balik tayo dito. So, yan na yun. Puntahan natin ito. Yan. So, yan. So, yun. Yan, yun. So, after that, ito, meron pa kasi tayong mga molding dyan. Yan, yung molding na yan. Punta natin perspective yan, yung mga molding. Gawin natin yan mamaya. Okay, ang next natin gagawin dyan ay itong mga to. Doors and windows. Okay, so sa front elevation, mga windows lang. Okay, so XL ko ito. Pag gagawa ako niyan, ito siya. So W1, W1. O kaya naman gitna. Pero, pwede rin yan. Pero, wait lang, double check ko. Wala tayong bintana dito. Ba't may bintana? May bintana dito. Ba't dito wala? Dapat meron pala tayong bintana dito. No? Double check ko. Ayun, may nakalimutan tayo. May bintana pala dito. Hindi natin napansin yun. Okay, so ito, ayusin ko lang to, no? May bintana pala dyan. Ano bang sukat ng bintana natin eh? So, from here, 250, then 1,000. Okay, so, biyahin natin yan. So, yan, offset ako 250. And then, 1,000. Then, i-hatch natin siya. Hatch. Then, hatch. Okay, and then MA. And then, ito, kakopyahin ko ulit siya. Papalitan natin yung nandito. So, group ko ulit to, G. Then, ito, pag ikakopy ko yan, gagawin ko is ganito na lang. Burahin ko yan. Then, ito, move ko dito. So, yung kanto na yan. Okay?
So, para ma-double check natin yan, ayun, sumakto siya. Ayun. Double check ulit natin. Gawa tayo ng construction line. Dapat ito, saktong-sakto yan sa second floor. Which is, tumama. Okay? So, meron tayo dito, W1, may W2 dito. Hindi natin nailagay ah. W2 ito. W2. Hindi natin napansin nun yan ah. W2. Okay, so so ito na yung W1 natin, yung sa baba. Okay? So, ganyan. W1, then unahin ko muna yung mga bintana sa ground floor, no? So, yan. So, ang height ng ating ng ating bintana from finished floor line, ang standard po niyan ay 3 feet. Yan. Or 900 mm. So, yan. Yan po yung height niya, standard niya. Okay, so 900 and then 1.2. So, 900 from finished floor line. So, offset tayo ng 900. So, ito siya. Yan. And then, offset tayo ng 1.5. So, ito yung bintana natin, pinakabintana. Okay, so yan. Okay. So, pero, buburahin ko yan, Ctrl Z. Kasi, may nagawa na tayo. So, after natin magawa itong dalawa na to, actually, kahit isa lang, kahit wala na to eh. After natin magawa itong dalawa na yan, ika-copy na natin yung ginawa natin dito, which is ito, W1. So, Ctrl C ko yan, CO, and then, copy ko siya dito. Ayan, yun lang naman kailangan mo, yung kanto na yan ang kailangan mo eh. Okay, so, pwede ko nang burahin to. Okay, ito, hindi pa pwede kasi kailangan natin yung elevation. Yung finish floor line niya. So, W2 yan. So, kopyahin ko na to. W2. Okay, so yan naman sa kabila. Then, pwede ko nang burahin yan. So, meron ka ng bintana dun sa harap. Yan. Yan, dalawa na yan. Okay? So, next natin, itong mga nasa second floor. So, sa second floor naman, construction line ulit, V, and then ito, yan, then ito, yan. Okay? So, yan, tama. W2 ulit, and then W8. Unahin ko na to. Then, offset pala muna, 900. Offset 900. Then, ito, copy ko. Copy ko na yan, dito. Yan. And then, ito, maalala ko, itong saan yun? W8 natin, ano siya? Pahaba. Which is ito yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito pala siya. Tama ba yun? Mali ata W8, hindi yan 8 ata ah. Double check natin. 8 siya. 8 pala siya. Double check natin ah. 8, so 1, 2, 3. Okay. 5, 4, 5 pala yan. So, ito pala 4, 5 pala yan. 5, 6, 7, 8. So, ito siya. Okay, so, ika-copy ko. Ito muna, ganyan muna. Pero hindi siya ganito. Okay, so hindi siya ganyan. So, ito, mas mababa to kasi fix siya. Okay, yung sinabi ko kanina na height nito, yun yung standard ito. Yan. Pero, syempre, nasa preference nyo yan kung anong gusto nyong height. Pero most of the time, 900 yan and yung height niyan, magka-level. Yan. Kaya ito, ang lalabas na ano nito is 300 lang. Kaya kung titingnan natin yung schedule niya, ayan, W8, ayun, 300 lang siya. Okay? So, mas maganda kasi tingnan kapag pantay sa taas. Kung gusto nyo naman na hanggang dyan lang, pwede lang. Ito kasi, maliit lang yung bintana pataas, kaya parang min-maximize ko na lang. Okay, so balik tayo dito. Burahin ko na to. Then, ito. Burahin ko na rin yan. Yan. So, next, ito, actually, wala na dapat yan. Ito, may yan. Ito pala kailangan natin sa molding. Molding natin mamaya. Okay? So, next natin, yung bintana dito. Ito, yung malaki na yan. So, anong bintana ba yan? Tingnan natin sa second floor, W6. W6. Yan. Pwedeng gitna kasi. Pero yan, para sigurado tayo. W6, ito yan, masyado malaki. Yan. So, copyahin na natin yan. So, ito ilalagay ko na dyan, then i-move ko. Wala kasi tayong reference sa taas eh. So,
Ganyan na lang ginawa ko. So, yan. Meron ka na yan. Meron ka na mga bintana. Okay? So, ang next na natin gagawin dyan ay mga molding na. Okay, so molding natin. Ito kasi may bintana tayo dito eh. Yan. May bintana dyan. Then, ito yung molding. Yan. Kung tingnan natin sa perspective, ito siya. Yan, ganyan. Okay, so kung hindi ako nagkakamali, ito 50 mm ang layo niya, 50 mm yung kapal, then yung lapad niya ay 100. Pero double check natin sa detail niya. Saan yung detail kasi? Detail ng molding. Ito siya. Yan, so ayun nga, 50 mm. Yan, 50 mm, 100 mm yung kapal, yung lapad niya, and then yung thickness niya, ayan o, 50 mm din. Okay? So, 50 mm, ibig sabihin ito, itong nakikita nyo na to, yan. 50 mm yan. Okay? So, ito kasi yan eh. Diba? Pag tinignan natin dito sa side, yan, 50 mm. Ayan. So, ito pala. Dito sa ating, sa ating elevation, hindi na natin papakita ito, yung mga tubo na yan. Okay? Kung gusto nyo naman, di pwede lang. Walang problema. Okay? So, tutuloy lang natin. Tuloy natin. So, ito. Gawin ko muna yung mga molding dito sa loob. So, offset ko ng 50. Offset ko ng 100. Okay? So, yan yung molding natin. Sorry. So, ito lang pala babrahin ko. Yan. Meron ka ng molding dyan. Okay? Double check ko nga. 100 ba talaga yun? Okay, 100 talaga siya. Okay, so yan. So, after that, yung iba gagawan ko na rin. So, ito kasi pare sila ng W2 eh. So, kokopyahin ko na lang to. W2 kasi yan. And then, ito. Mamaya ko na yung offset. Gawan ko muna yung rectangle para parehas sila. Then, ito. Okay. Ginawan ko muna sila ng mga rectangular para pag nag-offset ako, hindi minsanan. So, 50, 50, 50. Hindi yung 50 then 100. 50, 100, 50, 100. Hindi. Para mas mabilis. Okay? So, 100 para sabay-sabay sila kumbaga. Yan. Then, ito. So, yan. Meron ka ng molding sa harapan. Next natin ay railings pa pala dito, no? Pero mamaya na yan. Next na natin yan. So, after that, ito na munang molding dyan. So, ito, kung mapansin nyo sa ating floor plan, tingnan natin yung height ng ating molding dito. Kasi, yung floor plan natin, W7. Ang gusto nating makita dito, yung height. Baka kasi mali yung height ko dito eh. Baka kasi may bintana dito sa side na to o sa side na dyan na kasing taas nito. Kapag kasi kasing taas niya yan, dapat yung molding yan hanggang baba. Tama? Pag titingnan natin dito sa front elevation. Kaya dino-double check ko lang. Pero para mabilis ito. Ito yung sinasabi ko. Yan. Kung wala ito, hanggang dun ang molding mo. Ito, makikita. Makikita dapat yung molding na to. So, ito mali ito. Ito yung sinasabi ko. Dapat ang molding yan hanggang baba. Okay? So, gawin natin. Para gawin yan, ito, ganyan ko lang. Then, ito, ganyan. Then, offset ko ng 50. Then, extend. Burahin ko na to. Extend. Hindi ko na-extend isa na to. Extend. Yan. So, meron ka ng molding doon sa side na yun. Then, dito sa kabila naman, check natin itong W7. I think W7 is ito. So, 1.8. So, pareha sila ng height. Ang gagawin ko dyan, kakopyahin ko ito dito para makita ko yung elevation niya. So, hanggang dito siya. And then, 50. Then, hanggang dito siya. Okay, kita nyo yung kumbaga ginagawa ko para at least alam nyo yung technique kumbaga. So, yan yun. After that, pwede mong i-offset na to eh. I-MI ka ko sana. So, MI mo siya dito sa, yan. Kasi yan yung gitna. Okay? Pero dito sa may right side kasi, tingnan natin elevation. Meron pa ata.
ito sa taas. Yung sa taas naman, may ganyan siya. So, ito naman sa taas, dapat ka-level niya to. Okay? Hindi ako nagkakamali niya. Yan. So, ganyan po siya. Okay, so next natin, double check na natin kung meron. Okay na. Okay, so ito pala, walang molding dito sa labas, no? Walang masyadong mababa, hanggang dito lang yung height niya. So, i-move natin ito. Burahin ko na, then trim ko na lang to. Then erase. Yan, ganyan na. After that, yung ito naman, molding na design. Ito. Yan. So, in detail niyan, check natin yung detail. Meron ba akong ginawang detail niyan? Hopefully, meron. Double check natin kung meron. Ayun. Concrete cornice. Yan. So, yan siya. Tama ba yung 50? Ayun. So, tama nga. So, 0.075 yan. Model info. Check ko lang ito. Ngayon kung 3. Para makita nyo 0.075. Ayun. Kita nyo dito. 3 inches. Okay. So, kopyahin natin to. Pagayahin natin yung detail na yan. So, 75, 50, then 25. Okay? So, after that, offset ko to ng 75 na dalawa. 75, 75. Then, ito, extend ko dito. Ito, wala pala to. Kasi ginawa natin, extend siya. Though mas mababa yung elevation dito kaysa dun sa taas, hindi na natin to inangat itong part na to. Para magandang tingnan, diretso siya. Okay? So, after that, offset ko din siya ng 25 each. 25 na dalawa. Kasi i-extend ko to. Ayun. Bumahin ko na to. Okay? So, ayan. Galing. Then, 25, 25, 25, 25, extend, extend, extend. Delete, 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 delete. Okay? Pero dapat meron din dito sa dulo na yan. Yan. So, ang gagawin ko dyan, kukopyahin ko na to. Ganyan na yan. And then, ito, buburahin ko. Okay? Kaya kung tingnan natin dito, ganyan siya. Or, kung dito natin titingnan, ganyan na siya. Okay? So, next po natin ay itong mga canopy. So, yung canopy, tingnan na ulit natin yung detail ng canopy. Hanapin natin yung detail ng canopy. Ayun, yung canopy. So, ito, from the edge of concrete molding, offset ka ng 100 mm. Okay? So, ito kasi varies yan kasi iba-iba yung width ng ating bintana. So, kumbaga, ang mag-govern lang is ito. Ito masusunod. So, 100, 100 each side. And then, yung height niya pala, 300 from the top of mismong bintana. Okay? So, offset natin 300. Sorry. Wala pala tayong offset. Walang line dun. So, ito 300. So, yan siya. And then, galing dito sa dulo na yan, offset ako ng 100. 100, 100. And then, offset ko na rin to ng 100 kasi 100 yung thickness niyan. Yan. So, ganyan na. Okay. So, balikan natin tong elevation. So, meron ka na dyan. Okay. Tinitingnan ko lang, ba't parang mas mahaba to kaysa dun sa ginawa natin. Ano? So, I think ginawa ko ata itong 200. Double check na natin. ata to. 150. Ginawa ko siyang 150. Mas maganda to. Anyway, mali yan. Sundin natin yung pinaka-detail niya, which is ito. Saan ba? Saan yung pinaka-detail niya? So, ito yung sundin natin. Okay? So, after that, ang lapad pala niya ay 400 mm siya. Ito siya, 400 mm. Ito yung 400. Ito, 400 yan. Okay, yun. 0.4, makita nyo dito.
Okay? So, next natin. Itong mga nasa taas, wala ng canopy yan Kasi nga, mayroon naman ng extension ng bubong. So, hindi na kailangan yan. So, ang may canopy lang, yung mga ground floor. Na nasa labas. Ito kasi, syempre, hindi na kailangan. So, ito. Kung gusto nyo lang naman, wala nang problema kung gusto nyo lagyan yan. Okay? So, ito, dyan, ito. Ito sa harap, then ito sa side, lagay natin. Then, sa side nito, dalawa, lagay natin. Okay? So, balikan natin. Page 3. Lapit na tayo. So, ito, offset ko lang ng 400. Same kasi ng elevation ito. Then, copy ko na to. Then, ito, MI ko. Dito, kasi yan yung gitna, hindi dito. Yan. And then, meron kasi dito, ito, yung maliit na yan, W5 na yan. Ang height kasi niyan, ay ito. Mababa kasi yan. Ayan. Kasi nasa ilalim yan ng stair natin. Okay, so ito wala pala to, mali ito, dapat meron yun. So ito nakikita natin yung mali kasi detail yung ginagawa natin. So kailangan nating makita yung height nun. So tingnan natin yung schedule niya. W5, so 1.4 siya sa ilalim. So 1.4. Wait lang, tama ba yun? 1.4? I think mali yung 1.4. Double check natin. Dito, mas sure to Mas sure to kasi 3 dito Ito na mismo yun. So, kung tingnan natin ito, yung height niya from ground floor, oops. Up 1 meter, hindi siya 1.4. Okay, so mali yan. W5 yun, no? W5. W5, dapat 1 meter lang. Okay? So, 1 meter siya. So, kung nandito siya, 1 meter, ilalim. Then, yung height niya is, I think, 400. 400 siya. And then 400. Then offset ka ulit ng ilan yung sukat nito dito? 300. Offset ng 100. So, then ito, ganyan na. Burahin na natin to. Then ito. Trim din yan. Okay, so meron na tayong ganyan, may canopy na tayo. Next na natin ay itong sa baba. Ito, wala kasi yan. And then ito, mas mababa to ng 50. So, ibaba natin yung finish niya. And then, burahin natin ito. Okay? After that, yung step dito sa harapan yan. May step kasi yan dyan. Tingnan natin yung perspective. Ayun, may step siya dyan. So, tama ba 1 meter? 0.1 pala yung difference niya. Ibaba pa natin to siya ng 50. Okay? So, and then offset ko siya ng, I think, 150. 100 pala. 100. Then, extend ko siya. Wala na to. Okay? So, halos meron na tayo. Titingnan nyo to. Halos kumpleto na. Ang wala na lang is ito. Yung mga elevation niya mismo, yung height niya. Okay? So, to do that, ito, unahin ko muna itong sa taas para mas madali. Ito, yan. Mas madaling ilagay yan. Kasi ito, ikakopy na natin ito. Ito, iyan, group ko lang siya. Then, i-move ko na ito. Ganyan. Yan. So, pag move ko ng ganyan, sakto lang na height. And then, ito, isasagad ko sa baba. Dito lang sana kaso wala tayong makitang line dyan, di ba? Ang lumalabas is ito, perpendicular. Pag ganyan, mali na. So, dapat, i-extend nyo muna siya, then saka nyo ibalik, kasi lalabas na yung intersection. Okay? Kung ayaw nyo naman, gawa kayo ng construction line, ganito. Para sakto, yun nga lang, pwede rin naman yan. Saka mo buburahin ito.
Okay? So, ito actually kahit wala na to eh. Anong ginawa ba natin dito sa ating ano? Wala na yan, tinanggal ko na. So, hindi na natin kailangan yun. Itong tatlo lang na to. Okay? So, meron ka ng ganyan. Ang next na lang natin ay itong mismong elevation na yan. So, to do that, dito line, then 300. Yan, pababa ako dyan. Pababa, then 3 meters. 3,200 pala, sorry. After that, 3 meters. Yan, top of roof beam na yan. Okay, and then ito i-offset natin. Offset. After that, gawa tayo ng ganito. Yan. Tawag dito. Yung elevation reference natin yung ganyan. Okay, so gawa lang kayan. Tsambahan nyo na lang yan. So, gawa tayo. Sampulan natin. So, ating 100. Then, 100 din. Ganyan. Then, naka-hatch. Then, ito, yung hatch niya is solid. Then, gawin natin. Kung nalilitan kayo, di-scale up nyo na lang. Gagawin ko siyang block. Ganyan. Kahit anong pangalan ilagay nyo dyan. Okay, and then ito, parang maliit masyado. Try natin offset 2. Ayan, pwede na siya. Okay? Masyado malaki. Compare nga natin. Ayun, sakto lang. Then, after that, kopyahin natin ito. Yan. Ilagay natin yung labeling niya. Ground floor line. Finish floor line ba ito? Ground floor line. Yan. Yan, inside 300 mm. Plus 300 mm. So, yeah, iangat ko lang ito. Then, plus 300 mm. Hindi ko din 300.00. Okay, so pwedeng wala na yung 00 na yun eh. Kasi sobrang late naman na yan kung ilalagay pa talaga. Okay, then ito, i-adjust ko lang ulit to. Masyadong malaki yung lettering natin, ano? Masyadong malaki ito. Ito kasi maliit lang talaga. Ini-standard lang natin na 300. So, tingnan natin kung pwede natin i-adjust. Yan. Okay? So, adjust na lang natin. EMA ko na lang ito. Masyadong malaki. Yan. Para walang... Kapag kasi ganito kalaki, masyadong malaking space na kakainin dito. Yan. So, yan. Kaya-gayahin na natin. Okay, so, ito ang may pinakamahabang sentence or phrase. Yan ang unahin natin. Top of roof beam. Roof beam. Then, baba. Yung elevation, mamaya na lang yan. Okay. Then, ito, ika-copy ko lang muna. Copy. Itong baba naman, balik rin natin. Kasi kapag ganun, pataas pa rin, siksika na sila dyan. So, ilalagay natin dito, finish grade line. 0, 0 siya. 0, 0 elevation. So, ayan, baba ko siya. And then, ito, second floor line. 3, 5. 3.5 na yung elevation niya. Okay? So, yung 3.5 is from dito sa 0, pataas. Okay? So, 3.5. Kasi 3.2 plus 3 plus 0.3. Okay? So, yan 3.5 siya. And then, naglagay pa tayo ng ground floor ceiling height. 3.8. So, lagay pa pala tayo dito 3.8. Sorry, 2.8. 2.8. Then, ito, iuurong natin siya dyan. Urong natin. Hindi naman sila siksikan. Then, ito, kopyahin ko siya.
Ground floor, ano nakalagay? Ground floor ceiling height. Ceiling height. Okay, so 2, ilan to? 3, 3.2. Okay, 3.1. Sorry, 3.1 pala. Plus 3.1. Okay. Then sa second floor, meron din 2.6 siya. 2.6. 2,600. Then yan, para pantay sila. Yan, so second floor height. Ang height naman niya, so pag add-in mo yan, 2.6 plus 3.2 plus 0.3. Or, sukatin na lang natin. May butal. Hindi kasi nasagat. 6.1. Check nga natin. 6.1 tama. And then 6.5 dun sa taas. 6,500. And then itong 2250 yan yung top of rafter natin. Yan naman nakuha na natin yan dito sa detail ng check natin. Ito. Yan yung 2250 yan. Yung top ng rafter natin. So kopyahin na lang natin yan. Assume natin na alam na natin dati yan. Okay? So top of roof beam 2250. Yan. Top of rafter. Hindi na isama to. Top of rafter. Elevation. Sukatin natin. Baba. 8,750. 8. Sorry. Ayan. 75. Okay. Balikan natin front elevation. So, meron pa pala ito, yung extension ng ating bubong. Okay, so galing dito, di ba 1 meter kasi yung offset natin? Galing sa face, pero ito kasing grid line 1 at 3 natin, gitna siya ng poste. So, dapat 1,150 siya. 1,150. Kasi yung gitna, ang poste natin is 300 divided na 10 by 2, 0.15. So, kaya 1.15 yan. So, ganyan yan. So, meron na po tayong okay na natin yan. Front elevation. Okay. Ayan. So, pwede na natin siyang dalhin dito. Yan. So, next na natin. Next video na natin yung ibang mga elevations. Okay? Check natin. Time, sakto. 1 oras. Yun lang po. Maraming salamat. And to God be all the glory.